Hi guys, good morning. Dito naman tayo guys. May tuturo na naman kami sa inyong luto. Pakbet guys. Alam niyo yung pakbet guys? Di ba alam niyo yun? Ito pala yung tropa natin si Steph, oh. Anak ng dato yan eh, oh. Pre, harap ko muna pre. Para kekariki. Yun. Yun guys, trip lang po namin ni Steph magluto ngayon. Meron kami ditong mga ingredients ng pakbet natin. Yun. Ito, alam nyo to, diba? Ang palaya. Talong. Meron kaming, ano tawag ito sa Tagalog pa rin? Belatong, Gago, Tagalog eh. sitaw, Sitaw. Meron bataw, sitaw. patani, Okra. bulbol, wala ulo. Yun, okra. Tapos ito guys, bawang, saka luya. Siyempre may luya yun. May baboy, Tapos, baboy, sibuyas. Meron tayo ditong, baboy, wow, baboy. Tapos, hipon, hipon guys. Pasayan tawag sa amin ito guys. And guys, kompleto na yung ano natin, ingredients natin. Tuturo sa inyo ni Steph kung paano magluto ito. And guys, tingnan niyo si Steph. Meron pa pala ano guys, kalabasa syempre. Kalabasa, talong, sitaw, palaya. Syempre hindi ito mawawala. Ginamos, alam niyo to guys? Ginamos, bagoong. Bagoong to sa ano Tagalog. Yan guys, tingnan niyo si Steph, siya kasi yung chef cook natin ngayon. Ano, anak ni Dato Puti. Yan. Guys, chef Steph. Patsana blow. Sagrak mo. Patsana blow. Ikahod mo. Live to po. Guys, mga expert na slice. Guys, oh. Gawa ng pananakit ng kanyang ulo at katawan. mabilisan yan guys. Hindi pa rin siya nakaidlip. Nakapikit man siya. Maayong buntag sa inyo guys. Ng kanyang diwa. Good morning in English. Nakaramdam si Vico na may Mayong pumasok sa bulbul. loob ng kubo. Kaya nagsalita siya ng pautal-utal. Akala ko ba nagsasaya kayo? Bakit ka pumunta rito? Hindi siya nagmulat at tinintay niya ang dugo ng taong pumasok. Lumipas pa ang ilang minuto. Walang sumagot kay Vico. Idol ka? Kaya labis siyang nagtaka. Saan pa ni Preo? Muli niyang inulit ang tanong niya. Idol ka mo. At wala pa rin tumutugon. Guys, kukunin natin yung ano ng ano Bulbul. ng Halos mapaytad ang ng lalaki hipon, kahit bulbol ng matanda hipon. siya. Kukunin natin. Makita niya ang isang matandang lalaki na Ayaw ni Steph kasi na may bulbol eh. hindi niya kakilala yun. Kaya, Hindi daw siya kumakain ng may bulbol guys. Ito yung last shade. bakit ka nandito? Hindi tumugon sa kanya ang matanda. Sa halip, ngumisi lang yun. Ano na lang ang ulat ni Vico nang makita niya na matutulis ang mga ngipin ng matanda. Guys, yung unang in-slice ni Steph, kalabasa. Ang anyo ng matanda ay nagbago. Ang kanyang Tapos sa akin yung hipon ni Misan. Tapos hugasan natin yung baboy. ay mayahalin tulad sa May konting hipon lang guys, tapos konting baboy okay pagayon na. at tila puno ng galit. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi pa rin sumagot ang matanda sa kanya. At tanging pagngisi lang ang ginawa nito. Aswang kano! Aswang! Aswang! Humagikit ng matanda nang nagwika si Vico. Babangon sana ang lalaki. Pero naging mabilis ang paggalaw ng matandang aswang palapit sa kanya. Magsasalita pa sana si Vico subalit sinakal siya ng maigpit na matanda. Nung mga sandaling yon, naglalaway na ang aswang habang nakatitig kay Vico na nasisindak pa rin sa mga nangyayari. Hi sa viewers namin dyan. Sino ba yan? Habang nakangisi. Hindi namin makita ah. Ang kinakapos ng hangin. Nawawala yung internet namin guys. Aswang. Lalo pang nahirapan sa paghinga si Vico. Bunga ng malansang amoy ng matanda. Kaya baka gusto nyo mapaluto sa bahay nyo guys. Message nyo lang ako. Umalis ka rito! Ito yung chef cook natin guys. Si Steph. Titiyakin kong papatay kita! Sambit ni Vico sa pahirapang paraan. Masarap na magmahal, magaling pa magluto. Hinigpitan ng aswang ang pagkakasakal niya sa lalaki. Hanggang sa naramdaman na lang ni Vico na bumabaw ng mahabang kukulang. Lahat mamahalin kahit kapitbahay. Ramdam niya ang kirot at pansin
napapansin niya na may tumutulong dugo na sa leeg niya. So guys, yung paghiwa ng okra natin. Kahit na Dapat sumasakit medyo pa ang pa-slide. kanyang ulo, Para maganda naman tignan. Kasi yung pag ano lang, pagkampo niya, pangit tignan. walang pagdadalawang isip niyang itinulak ang aswang. Subalit, sa halip na mapatras, ay nanatili ang aswang sa pwesto niya at masinigpitan pa nito ang pagsakal kay Vico. Walang ano-ano, inangat ng aswang ang lalaki at ibinalibag sa isang tabi. Yun guys, yung susunod na step, yung sitaw. Kaya, isang Sitaw, malakas na puno bataw, na ang namutawi sa wala kanyang bibig. kang kamo. Aray! Sakit! Dapat pag nag-slice kayo ng sitaw guys, tanggalan mo yung ano, yung dulo. Tsaka yung Ulo. Dali-dali siyang bumangon. Yung At sa ano niya. pagkakataon niya, Ulo. Dulo tsaka dulo. Iwan ko doon, basta ganun. Ulo. nang makabangon siya, inarap niya ang aswang. Nagpalinga-linga pa si Vico. At nang may makita siyang Wala mapurol ano at ba? kinakalawang na itak, agad niyang kinuha yun. Tingnan natin ang angas mo rito. Kahit na mapurol ito, magagawa ko rin itong sukatan ito. Inihanda niya ang kanyang sarili at hinarap ang aswang. Akmang lalapitan na sana siya ng aswang nang may naulinigan siyang mga ingay ng tao na papalapit sa kubo. Yung sunod guys, ano ang palayan yung Sa isang one step. pag-isap ng mga mata ni Vico, mabilis na lumisan ang aswang. Hindi na alam ng lalaki kung saan nagpunta ang aswang. Akala ko susugod na siya kung kailan may hawak-hawak na akong itak. Saka pa siya binalot ng karuwagan. Saad ng lalaki. Ibinalik niya sa Kaya may pinaglalagyan viewers nito tayo ang pre, itak at Hindi ko nagpasya makita yung lumapit viewers, sa pre. kanyang higaan. Sino ba yan? Ang higa na sana ko si Wala Vico tayong signal pre nang makarating sa kubo ang lima niyang kasamahan. Vico! Wala yung gising ka signal naman, natin pre. Halika na, bumalik sa kasiyahan. Marami pang natitirang inumin doon Wika ng isang lalaki na may katandaan na. Yun guys, tapos na natin yung hipon. Bakit parang Tapos yung baboy, pahugasan natin. Huwag mong sabihin may dinala kang babae rito. Patawa-tawang sabi naman ng isang mga kasama nila. Hindi kaagad nakasagot si Vico sa mayon. Sa halip, napatitig siya sa labas ng pintuan at tinignan ng labas. Ano pinagsasabi niyo riyan? Kung hindi sana niyo iniwang nakabukas ang pinto ng kubo, hindi sana ako pinasok ng aswang dito. Wika ni Vico sa kanila. Tapos guys, sunod natin yung Mga talong. lalaki. Tanggalan Walang natin yung ano. ano, nagwika na rin ang isa nilang kasama na siyang nagatid kay Vico sa pahingahan nila. Ha? Pinasok ka ng aswang dito? Paano ka nakasiguro? Hindi kaya panaginip ko lang yan? Napailing si Vico nang marinig niya ang kataga ng kanyang mga kasama. Hindi pa naginip yun. Patandang lalaki siya na halos uban na ang lahat ng buhok. Muntik na niya akong kainin ng buhay rito. Ipinakita niya ang kanyang liig na may sugat dulot ng pagsakal ng aswang. Ha? Gagawa ng aswang yan? Hindi nga! Makaalasing ka lang at tagawa mo Guys, kalutin pangit yan ng nang hindi nabili natin sinasadya. talong. May uod. Sambit pa ng isang kasama. Pero tatanggalin na natin yun guys, pwede na Anong ibig matanggalin. niyong palabasin? Na nagsisinungaling ako? At gumagawa lang ako ng kwento? Habang nagsasalita, Pero yung uod guys, nagpapaganda ng hanggang boses sa daw sabi makita nila. niya ang likidong tumulo sa sahig. Naalala niya ang laway na yon ng aswang. Kaya agad niyang itinuro yun. Good morning Para maniwala kayo. everyone. Tingnan niyo. Kung sino man yung gising dyan, Laway panood kayo yan ng ng video aswang. namin para marunong kayo malupit. Alas ni Vico. Lumapit naman sa itinuro ni Vico ang mga lalaki at pinagmasdan ng likido roon. Sinubukan nilang amuyin ang sinasabing laway ng aswang. At lahat sila ay nandiri. Ay, nandiyan naman ito! Gusto ko malaki Panggit yung rin hiwa. ng isang lalaki. Ayoko malaki. Guys, ganito kalaki yung hiwa ni Steph. Kasi gusto niya daw yung malaki. Malaking hiwa. Wika naman ng isa. Ayaw niya daw ng maliit na hiwa. Gusto niya yung malaki. Naisipan ni na Vico. Kaya sa mga maliliit na hiwa Sa mga dyan. kasama nila nagsasaya. Subalit, sinara na muna nila ang kubo. At sigurado na hindi Huwag na kayong mag-attempt na mag-ano kay Steph. Ayaw niya na maliliit na hiwa. ay napag-uusapan nila ang patungkol sa aswang at maging ang limang lalaki ay Available na siya sa malalaki sa yung hiwa, naging guys. karanasan ni Vico. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad. Pinakasalubong silang isang matandang lalaki. Nakatungkod siya at nakayuko habang maraan na Pre Dwight. Yo. Agad na napansin ni You Vico watch my na video, sabi ng pre. tanda. Kamusta? Paramdam siya ng kakaibang kutob ng matandang nakasalubong nila. Peg, namugin ko makapuli ka. Sumakay sa kanya. Mukhang siya yan. Siya ang pumasok sa pahingahan natin. Hindi na
na halos na ituloy ni Vico. Taduan na ka magluto sa pakbet kay para makabalo ka. Ay kao tulog lang obra mo sa inyo balay. Kaya nagpalinga-linga silang anim. Nang ibalik na nila ang kanilang paningin sa matanda, nakita nilang Joke lang, pre. ilaw ang kanyang mga mata. Siman ka na bla. Dumdumon mo gigo. At sa isang iglap Lalaya ko na ha. ay naging mabilis Lala mo na kanyang eh. paggalaw. Stephen. Na nagawang habulin ng tingin ng anim na kalalakihan ng matanda. Yan guys, kumpleto na yung ano natin. Gulay natin na slice na lahat. Hindi nila inaasahan na makakaharap nila ang isang So, nilalang mag-start na tayo sa pagluto. nila. I-video natin yung luto ni Steph. Aswang. Sinasabi ko na nga ba, yun ang matandang pumasok sa kubo. Siya ang aswang. Hindi pa rin ba kayo naniniwala sa akin? Tumatik na yung aswang ko. Wika ni Vico. Nanatiling tahimik lang ang mga kalalakihan. Hanggang sa mga sandaling yun, parang kinikilabutan pa rin sila. Mukhang kayo na duwag ah. Sino ba sa atin ang muntikan ng kainin ng aswang ngayon? Yung first step natin guys, maghihiwa tayo ng mga ingredients natin, ng mga gulay, tsaka yung Pas ang ilang minutong ano natin, paglalakad, panggisa natin. Tapos yung second step, syempre, huhugasan natin yung bago lutuin kung saan guys. nagsasaya ang kanyang So, mga you need kasama. to Dahil doon, wash wika ng the, isang kasama ni ano, Vico. the vegetables. Mukhang tayo lang dito sa ating ngayon yan ah. Nagkatitigan ng mga kalalakihan. Naghintay sila sa kung anumang sasabihin ng bawat isa. Guys, tapos na, hugasan na natin. Ready to cook na to. Bakit kaya siya napunta Mag-slice rito? na lang si Steph Ano ng, kaya kanyang ano plano? natin, panggisa. Ganun pa ng isang lalaki. Bawang, sibuyas, Hindi ko alam kung ano ang nais nito. tapos, ano pa Steph? Kailangan Aswang. natin mag-ingat. Kung Ano nagawa ang size niyong natin? pasukin si Vico sa kubo, abay, Ayukan? kaya niya rin pasukin tayo sa ating mga kabahayan. Hindi, yun lang pala, bawang tsaka sibuyas lang. Lalaki, Tsaka kamatis, kaso wala kaming kamatis pala. Hindi kami maglalagay ng kamatis kasi baka mapanis. Meron na kami dito, no, pangdagdag sa lasa. Ito, bagoong. Ginamos tawag dito sa amin guys, dito sa Negros. Ginamos to. may kasiyahan. Sa Manila, bagoong. Sumali sila roon. Ito yung masarap sa pakbet guys. Hanggang mag-umaga. Naisip ni Vico na mas maiging daw siya magbubuwal dulot ng kalasingan kaysa naman muli siyang pasukin ng matandang aswang sa kanilang kubo. Upang hindi matigil ang pagsasaya nila, napagpasyahan nilang ilihim na muna ang patungkol sa aswang. Yung guys, exercise na sa step. Layon. Tapos gigisa na tayo. Kasi nila na oras na sabihin nila ito sa mga tao. Mapapalitan ng pagkabahala ang pagsasaya nila. Magugulay naman kami guys kasi lagi na lang manok, baboy, kaya nakakasawa na rin. Tapos minsan isda rin naman, pero mas masarap pa rin yung kumakain tayo ng gulay. Ngayon sa mga bata dyan, dapat kumakain kayo ng gulay para healthy kayo paglaki nyo. Doon siya natulog sa Para kung sakaling iwan kayo ng jowa nyo, kung saan malakas kayo. ang iba niyang mga kanayong mangingisda rin. Nabulabog na lang ang kanilang pagtulog. Dwight, tama ba? Tama ba yun, pre? Sigawan ang kanilang mga kanayon. Agad na napabalik si Vico at nataon naman na papalapit na ang mga tao sa kanila. Inatake ng aswang si Mona! Ngayon! Patay na Okay. siya! At magbuka ka niyan dyan! Kinuha ng aswang ang sanggol na nasa sinapupunan nito! Bakit yung isa? Sigaw ng isang lalaking kilalang chismoso sa kanilang nayon. Napulunok ng laway si Vico. Gawa ng kanyang pagkakuryoso. Yung mga expert na pang slice ng ano guys, oh. Mga sibuyas yung sa'yo. Mga inaswang nga Mga si expert Mona. yun eh. May patunay ba kayo? Yan, sa mga naghahanap ng jowa dyan, alam nyo na. Message nyo lang ako. Isang may katandaang lalaki na si Available pa naman sa step. Single, ready to mingle yan guys. Pasok ko sa aking bahay para Pero gusto niya yung malalaking hiwa ah. Ayaw niya na maliit na hiwa. Tandaan nyo yun guys. naglalakad na parang wala sa kanyang sulit. Yan, kompleto na. Inakala ko pa nga na kakilala ko yun. Yan, magluluto na tayo guys. So, watch the video. Paano magluto si step. Nakita kong nagbaba. Haradang ka lang, pre. Dalawang pre. Naglalaway siya. Yan. Ano po ba yung itsura Yan. ng matanda? I-video natin yung ano, yung pag step gisa. So, ako yung taga-video guys. Bali si Step yung bida sa video natin ngayon. So, watch and learn guys para sa inyo to. Para kung sakaling ano, marunong na kayo magluto guys. Pre, tapos na pre, ano pre ha? Ang baboy ko ng gas. Pumasok sa sirang bintana ni Ramona. Yun ang huling pagkakita ko sa kanya. Nahimasmasan na rin kasi ako noon. Kaya mabilis akong pumasok sa aking bahay. Dapat si Vico at ang naigip. Naalala ang naging karanasan niya. Kaya agad niya ikinwento sa mga naroon ang
Ang pogi ng ano natin, no? Chef cook natin, no? May tattoo pa. Long hair, may tattoo. Itoy. Malaki tiktoy mo. Gago, yung pili mo pa, wiriktan lang, upod na lang isa. Yung video nila. Yan guys, pinipili niya yung hipon kasi daw, iba daw yung pagkagisa niyan. With feelings daw yung hipon. Tapos yung baboy, with care. Resulta ng napapabalik Yung tattoo, pagkatake ng yung aswang mga sa kanayo nilang buntis at maging sa pagtatangka nilang biktimahin si Vico. Natakot ang mga taong nakatira malapit sa Yo, dalampasigan. okay. Tiyan mo, no? Bawat isa sa kanila ay nagmatsyag sa kanilang paligid. Bro, tawag. At kapag may matanda sila Yo, ako mo, nakakasama buwan sa ba, no? dalaw, Kasi tinatanong nila kung saan papunta Rin, tama naman ang ito. kanilang pakay sa kanilang Yung guys, yun yung ano namin ngayon dito, yung pagiging abala. ginagawa namin ni Steph pag wala na kaming trabaho. Siyempre, magluluto ng ulam para makatipid kami guys. Balita pa tungkol Tapos syempre, para tawag dito, para maraming yung ulam namin, tsaka maraming yung makain namin. Kasi pag bumili lang tayo ng ulam, yung nawala ang takot ng mga tao. mahal. Ilang putahe lang, hindi ka mabubusog. Pero pag nagluto kayo, sold na sold. Dulot ng kawalan ng buwan. Guys, mag-start na yung chef cook natin guys. Mga kasama, So, ibibideo natin yan kasi nagkaroon kasi sila ng kutob na marami ang mga para naman sa inyo to guys para marunong kayo magluto. Bago prito, no? marami tayo ng huli. Hindi na mong. Ha? Hindi na. Ika pa ni Vico, Butangin na lang. tumutulong sa kanya mga Hindi ka ginapa na sa aga. na kanilang bangka. Nang magawa na nilang ihanda magamit na kanilang Hindi ka mag-isa, dara? sinutulong sa kanilang bangka. Lain na, ano pa? Habang naglalakad noon, ay naging panay ang kwentuhan nila hanggang sa madako ang kanilang usapin sa naging karanasan ni Vico sa bukang pahingaan nila. Ano kung nakasulubong natin yung matandang aswang ngayon? Ano ang ating gagawin? Tanong ng isa sa kanila. Ano ba? Eh, di patay na lang natin. Hindi na natin dapat manghintay na mamamatay ulit ang aswang na yun. Isa pa, kilalang kilala ko at natatandaan ko ang mukha niya. Kaya hindi siya makakaligtas. Tugon naman ni Vico. May chance ako. Siguro mas maigi kung maghanap tayo ng pangontra upang hindi tayo magawang bigdamahin ng Yung guys, parang wala pa kaming gas guys ah. bahay. Kung hindi pa kami makaluto guys, walang gas ah. Ating gagawin at hahanapin. Tanong din ng isa nilang kasama. Maganda na pagtutukin nga si Vico. Nang naging pag-uusap nila, Nako. walang man Ayun. ay napaisip. Yung kabila lang pala, ayaw magsindi nung kabila. Susubukan ko pumunta sa isang albularyo. Nakakilala ng aking ama. Magtatanong ako ron kung ano ang mainam na pangontra para hindi tayo papasok ng aswang sa ating mga kabahayan. Book sila kay Cindy, pwede lang yun. Cindy, ang dalhin daw. Mga kasama at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Papel lang. Makarating Parang sila karton. sa kanilang bangkang gagamitin. I-on na na, i-on la. Ilubaga, kag-i-on, kag-i-Cindy. May matanaw silang isang matandang naglalakad. Yan. Kana ba? Ang buwan at ang tanging inaasahan nila ay ang kanilang dalang lampara. Oh, i-on to, ipasiga. Ang itsura ng naturang tao. Yoga lang. Matandang yan. Nga muna na, wala, amal na. Cindy. Tanong ng isang kasama ni Vico. Dulot ng kanilang pagtataka. Hindi na muna sila tumuloy sa kanilang pagpwesto sa Ah. bangka. Sa medyo Expert na yung galawan sa gasol, bro. Gulo ka. salit Chef cook mo to sa unang. ng naglalakad. Kagil na taga rin lupot. Medyo malapit na sila So yun guys, start na tayo sa pagluluto guys. sa ni Vico. Saan papunta nyo? Gabing-gabi na. Hindi siya pinansin na matanda. Sa halip, nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sinundan ulit yun ni Vico. Unang gagawin, syempre maglalagay tayo ng mantika. Hindi ka naman makakagisa kung wala ka mantika, di ba? Naasahan, mas lalong bumilis ang paglalakad ng matanda hanggang sa hindi na nila nagawang abutan pa yon. Nagkatinginan si Vico at ang bawat isa sa kanila. Yun. Lahat sila ay mayroong Yung unang nilalagay ni Steph, sa tayo. nilutuin niya muna yung mamoy. Alam niyo yung mamoy? Sabi na yun. O, di ba? Kasama nila. Hindi. Kapag may nakikita mo na naman ngayong gabi, tsak na siya yan. Kailangan malaman natin kung saan patungo matanda na nakita natin. Sabi rin ng isa nilang kasama. Ship step. Sayang naman ang pagkakataong ito na makakuli tayo ng maraming isda. Ano? Kaya na lang muna natin yun. Wala na namang buntis dito sa atin eh. Guys, ano una ni Steph yung baboy. Piprituhin niyo guys na parang crispy siya. Bago ilagay sa pakbet. Tapos
masarap kasi pag crispy yung baboy. Guys, magigisa na si Step. Unang gigisa niya bawang, guys. Bawang. Dapat magkulay brown muna yung bawang, guys. Mga galawan na ganyan yung pang shipcock yan. Inaangat mo yung ano, yung kawali. Yung shipcock yan. Kasi pag hindi ka shipcock, hindi mo yun maangat kasi mabigat. So, dapat shipcock ka. Yan guys, ang bango ng binigisa ni Step. Yan, tapos ipiprito niya rin pala yung talong, guys. Kasi, pag pinirito mo yung talong, wala lang, maluluto lang siya. Iwan ko dyan kay Step kung ano ba yung trip niyan. Pero mas masarap pa rin guys yung talong pag ipiprito muna bago ilagay sa pakbet. Yan, diba? Galawang shipcock yan. O, tingnan nyo. O, nalagay yung sibuyas. O, ganyan. Tapos, tingnan mo, iangat naman yun yung, ano, yung kawali. Di ba? Inaangat. Shipcock yung galawan yun eh. Ganyan galaw. Shipcock yun. Tapos, pahinaan mo yung apoy para hindi masunod yung, ano, yung bawang tsaka yung sibuyas. Yan, di ba? Tapos, lalagay mo na yung hipon. Yan, hipon yung lalagay mo. Yan. Hipon. Tapos yung kahit. Yan, di ba? O, di ba guys? Pag nakikita nyo inaangat ng nagluluto yung ano, yung kawali, ibig sabihin nun, shipcock yan. Pero pag hindi inaangat guys, wala yun. Kok tawag dyan. Kokok. Oh guys, sila oh. Ang kalawin expert yun guys oh. Oh, di ba? Yung nalaglag, kukunin pa yan kasi shipcock oh. Guys ha, marami kayong tutunan sa amin ngayon. So, yung talong, piniprito yan. Tapos yung baboy, piprito din para maging crispy siya. Mas masarap daw kasi yung crisping talong tsaka crisping baboy sa pakbet. So guys, kailangan lang yung hipon guys, pumula siya. Maging kulay red. Pag naging red na siya, tsaka mo ilalagay yung gulay. Ayun na guys, lalagay na ni Step yung gulay guys. Yun, diba? Ganyan lang kasimple magluto ng gulay guys, ng pakbet. Depende sa inyo guys kung maglalagay kayo ng gata o hindi. Sa amin kasi hindi kami maglalagay ng gata para hindi mabilis mapanis. Lalagyan na namin ng ano, ng bagoong. Yun yung ilalagay namin. Oh, inaangat na naman yung ano. Ginawang shipcock talaga yan kasi inaangat yung kawali. Ayun nyo, seryoso pa yan. Oh, diba? Yung shipcock kasi seryoso yan pag nagluluto. Yan, tinakpan na guys. So, papakuluin na natin siya. Siguro mga 5 to 10 minutes. Ganun guys. Mahaba na yun. Kahit isang kulo lang guys. Ilalagay ka na ng ano. Pwede na yun. Kailangan lang na maging malambot yung ano. Yung mga gulay. Yun. Oh, diba? Inubos na yung talong. So, mamaya, pwede na yan. Yan. Kayo guys, ano, sa inyo, kung nagluluto kayo ng pakbet, naglalagay kayo ng gata. Hindi na, masarap yung gulong ng Pa-comment naman dyan guys. Kung ano yung mas masarap para sa inyo. Yung pakbet na may gata o yung pakbet na pakbet na mahal pa. may ano, may bagoong. Kasi para sa amin yung may bagoong yung masarap eh. Tsaka matagal mapanis guys. Okay guys, antayin na lang natin siya na kumulo siya. Pinipigilan siyang magsalita. Itinulak nila ng malakas ang pinto ng bahay na matanda at ang magawa nilang buksan. Hindi na sila nagdalawang isip na pumasok na. Pagkapasok nila, tumambad sa kanilang mga mata at ang mabalihibong nila lang na nakikipagpampuno. Pilit na nila naman ng gusting May tagay. na sumasakal. Yan guys, may tagay dito guys. So, habang nagluluto, syempre hindi yan nawawala. Sigaw ni Vico. Yan guys. Palingalinga siya. Oh, siya tayo guys. Makita niya ang isang Ay, tropa natin si Step. dapat sa mga Hindi na to akong timplay pre. lakas ng Ayun na, ubos ko. ulo ng aswang.
Yan guys, so light muna titry natin guys. Kasi low budget tayo ngayon guys. Low budget. Ang aswang ko hindi sa ginawa niya. Lahat sila ay nagmahinga-hinga at napakagilap dahil biglang Yun, naglagay na si Steph ng Maggi Magic Sarap. inibigo ang pakay nila sa maganda. Yan. Ngunit ang labis na pag-aalala nila Tsaka bitchin guys, naglalagay siya ng ano, Ajinomoto na bitchin. Yan. inibigo sa maganda. Napaguntong ang kasi ng gusting at pagkatapos ay sinabi niya Hindi muna kami naglagay ng tubig sa gulay kasi para maging fried siya ng kaunti, hindi siya agad na ano. Kasi pag nilagyan mo ng tubig, mabilis malanta yung gulay. Mabilis siyang tawag na dito. Basta mabilis siyang malanta, yung tawag ba dun? Ewan ko lang kung ano tawag dun, basta. Yung guys, medyo fried na yung talong saka yung baboy natin. kaya pinakalma siya ni Nabigo. Habang nasa ganun silang sitwasyon, may narinig silang palinog ng aso sa ibang bahagi ng kanilang nayon. Tatakpan natin ulit yan. Nagkaroon sila ng kutob na nagbabago yung aswang sa pagdadala nito sa kanilang nayon upang makahanap ng mabibiktima. Ano kaya ang posibleng Thank you sa pag-view sa aming live. Trade White, Pilasol, and Jim Hoxing. Hoxing ba yan o Joxing? Thank you sa pag-watch ng video namin. Sinishare lang namin yung video para marunong tayo magluto lahat kung sakali. ang lakas naman ng loob niya at dito pa siya nagkasip ng lagim? Basic lang naman to pero yung iba kasi dyan di pa naman marunong magluto ng ganyan. So mas maganda yung may nagtuturo sa inyo. Ngayon kailangan lang natin haluin yan guys. Ganyan. Halo-halo lang hanggang sa maging malambot na yung ano, yung gulay. Yun, ang bango guys, ang bango. Nakakagutom. So, sakto, luto na yung kanin namin guys. Oh. Pagkatapos yan, kakain na kami. So, luto na yung sa rice cooker natin. Naalala ko ang anak ni Kumparing Nando, si Carmina. Yung nagtatrabaho sa bayan. Yun, sumasabog pa. Nagtatalang tao yan. Nakasalubong ko sila kanina na patungo sa bayan. Yun, fried na yung bamoy natin. Saka yung talong natin, fried na siya. So, ihalo na natin yung mamaya. Sila. Baka sila ang susunod na tingin ng aswang na yan. Teka, ano bang uri ng aswang yan at napaka-agresibo niya? Sabi ng kasama ni Vico, So, yun guys, ha, may natutunan na naman kayo sa amin. Ha. Pantay na lang din tayo sa buong rayon para hindi maka-atake ang nilalang sa atin. Kailangan Yan. mo naman ang itsura niya. Hindi ba, Vico? So, ilalagay na ni Steph yung bagoong guys. Busa na pre? tandaan ko yun. Hindi ko makakalimutan ang itsura. Kaya busa? Kung hindi lang ako lasing nang pasukin niya ako sa kubo, Yun. Nalagay natin yung dinamos for bagoong. dapat inupagang siya at napakuyong ng kanyang palad ng matinding galit. Yun. Tapos syempre hahaluin natin yun. Nang medyo kumalma na si Agustin, doon na nga sinabi ng dalawa ang kanilang pakay rito. Dahil sa nangyari sa mata, hindi na ito tumangin kina Vico. Naisip niyang baka balikan siya ng aswang. Guys, haluin lang yun guys. Maraming taong Hanggang sa upang magdala ng paang aswang pa o batake. maging malambot yung gulay natin. Tuwing ko kulang, nakasara ng maayos sa mga bintana. Baka, pagbalik ko rito ay narito na ang aswang. Mahirap na. Sabi pa ni Agustin at saglit na nagpaalam. Nakaraan ng ilang minuto. Yun. Ayos na yan mamaya. Dahil siyang sumama sa kanila. Kasi nung tatlo pabalik sa dalampasigan. Habang nilalakad, napag-usapan nila ang tungkol sa aswang. Nagplano sila ng kung anong gagawin nila para mahuli ang matandang tayo. Yung lagyan ng kape ni Steph. May kung anong ideya ang Lagyan ng kape. Lagyan ng kape. Yan. Lalagyan natin ng tubig konti guys. Konting tubig lang. Ang sabi dati ng Yun. Konting tubig. pag naglibing ng putol na karayong sa harapan ng bahay,
Isang basong tubig lang guys. Pwede na yun. Hindi makakapasok ang aswang. Biglang sabi ng matanda. Sinabi naman ni Yan, tapos. susubukan nila ang Hintayin lang natin ulit na kumulo. epekto ng pag-uusap nila ay hindi nila agad napagtantong nasa dalampasigan na pala sila. Sa Lusong wala ang ibang kanayon nila. Tanging si Mang Gusting lang ang tumulong kay Nabigo. Nalaman Yun. din ng mga sama ng lalaki ang nangyaring pang-aswang kay Mang Gusting. O diba, malambot na yung gulay. Kasi ang kandihan ng aswang sa kung anumang ginawa nito. Yan guys, papakuluin pa natin guys. Bayan tayo na palaging takot. Kawawa mga kabataan. Saan ang isang kasama ni Nabigo? Pagka-uwi ninyo, lagyan nyo ng putol na karayo ang labas ng inyong bahay. Yan. Nang sa gayong paraan, Sinasala ni Step yung mantika ng baboy guys. Kasi inyong tirahan. para pangit na pag ano, sobra ng mantika. Ay, ihalo niya ni Step. Sinabi nila na sa susunod na gabi ay hindi na muna sila mangingisda Yun. dahil magkakatabi Ah, diba guys? Fried na yung talong tsaka yung baboy. Saka natin lalagay dyan sa pakbet. Gawin natin. Hindi natin bibigyan ang pagkakataon ng song na yun. Sabi naman ni Vico, habang nagpapwentuhan, tumako ang kanilang usapan sa buntis na si Carmila. Sinabi ni Vico, pababantayan nila ang buntis na yun. Sapagkat nakasangkutok nilang siya ang susunod na bibiktimahin ng aswang. Dahil doon, nagkasundo silang ruronda at magmamadyag sa bahay nila Carmila. Guys, pakuluin na natin ng kaunti guys. Ilang oras ang pagkuha nila ng isda. Ganoon na lang din ang tuwa ng marami dahil sa mga nahuli nila. Naisipan nila na sa ating kwenta lang, kalahati lang ang kanilang dadalhin sa palengke. Kailangan din Check natin yung paglalambot. Ayun eh. Check daw natin pag malambot na yung gulay. So, kailangan mong tusukin ng kutsilyo. Kailangan masupo natin yan upang hindi tayo mag-alala sa mga O, diba? pamilya natin. Malambot na guys. So, Matapos silang gawin, mamaya pwede na to. dinala na nila sa pagsaka ng mga isda sa palengke ang kalahati ng kanilang huli. Ang kalahati naman, Halo-haluin lang ulit. iwan sa kuko nila. Asin pre, bigyan mo na. Nung simula nang mag-uwi at mga kasama ni Vico, muli silang pinalalahanan ni Mang Gusting patungkol sa putol na karayo. Tapos lagyan ng asin. So, depende na sa inyo guys kung ano yung gusto nyo. Yung medyo, ano ba, medyo, Silang mga kanayon, ano lang, hindi rin sila mapasok. sakto lang. O yung gusto nyo yung medyo maraming asin. Sinabi ko nung Depende na yun sa panlasa nyo guys. huli nila. Ang lalaki naman ay umuwi na sa bahay kung saan siya nakatira at agad na naganap ng putol na karayo na siyang inilibig niya sa labas ng kanilang bahay. Huwag lang magkakamali ang aswang na atakin ulit ako. Nagkaroon lang siya Ayun, sarap guys, ang bango. dahil lasing ako. Ang bango ng bagoong. Sa pakbet. Ko sa sarili. Epekto ng antok niya. Nagpasya siyang matulog na muna. Subalit, bago siya natulog, inasinan na muna niya ang isang parte niya. Chef Step. Isinara ang mga pintana. Nangamba kasi siya na baka kahit ang haling tabag ay pasukin siya ng aswang. Kinagabihan, Sakto na. kagaya ng napag-usapan So, sakto na yung lasa guys. Bali yung papakuluan na lang ng konti. sinuyo din na ang Konting pakulo pa. pero wala naman silang nakasalubong na matanda sa daan. Wala rin silang napansing presensya ng aswang sa paligid. Baka hindi aatake ang aswang sa ating nayon ngayong gabi. Wika ng isang lalaki. Kaya nga, baka nalaman niya ang ating plano. Kaya, nagpalamig muna siya. Tugon naman ang isa. Basta, huwag tayong makampante. 5:03 na. 5:03 AM. So, madaling araw na guys. Dito lang siya at nagmamadyak kami sa atin. Nalalagay na natin yung baboy tsaka yung talong. Yun. Diba? Sarap. Bimbang. Tapos haluin ulit. Bimbang. Bimbang. Sa bahay nila Carmila. Yun, haluin ulit guys. Asawa, dahil may trabaho sa bayan. Bimbang. Wika ni Vico. Agad na sumang-ayon ng mga tao. Kaya dala ang kanilang mga flashlight, sulong at mga armas. Yun. Nagronda sila malapit sa bahay nila Carmila. Luto na. Guys, okay na. Finish na guys. Nila ang kada isa. Yan na yung Nilang lipingan ng karayong na putol. done natin na pagluluto. So, okay na yan. At sumunod naman ang bawat O, diba guys? Ang sarap. nila. Ang bango pa ng bagoong guys. Sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang mga pag-uwi ng kung anong ibon. Sabitan ng tigilan si Vico at nagmatsyag siya upang alamin kung saan nagmula ang ingay. Yun. Ilang sandali pa, So, kainan time. siya Habang tumatagay.
sa bahay ng Buddhist yung naririnig natin ha. Kung hindi naglalakad ng aswang, tsak na lumilipad yun. Nabahala ang halos lahat ng tao. Kaya hindi na sila Yan guys, yan yung tsura niya. diretso sa bahay ni na Carmila. Pakbet with bagoong. Sinuyod nila ang paligid. Mukhang wala naman dito ah. Uyalas ng isang kasama nila. Oo nga. So yun, thank you for watching guys. Hanggang dito na yung video natin guys. So salamat and God bless you all. Malakas ang kutob ko na narinig. Babay ka na pre. Ng tagaabang. Bye!